Back set. When they hit the 4th and the 5th set, and she told me that no, yun lamang nila against this young squad. And I think it's because the all Filipino. Dug up by Sato. Creamline undefeated versus 4th place Cherry Tigo. Valdez ipapasok na starter matapos itong pagpahingahin ni Coach Sherwin. At Cherry Tigo, strategy nga lang ba ang pagpapatalo sa huling laban nito sa CMFT? Good mood everyone, welcome back to my YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at pakihit ang notification bell para updated ka sa ating mga video. Isang kapanapanabik na naman na labanan ang ating matutunghayan sa laban ng CCS kontra Cherry Tigo, kung saan ay muling makikitang magsasagupahan ng dalawang team na ito. Naglaban na nga ang dalawang team na ito, ngunit nanaig pa rin ang pagiging consistent ng veteran team laban sa mga batang players ng Cherry Tigo. Isa ngayon sa mga inaabangan ng mga fans ang pagbabalik ni Valdez dahil mahaba nga ang pahinga nito sa elimination round na siguradong kumuha ng lakas upang masigurado ang pagkapanalo sa semis. Hindi naman mahihirapan ang CCS dahil alam naman nila ang laro ng crossovers dahil for sure basang-basa na nila ito. Sa huling laban ng dalawang team na ito ay nakuha ng CCS ang panalo in 4 sets dahil sa magandang strategy na ginagawa ni Coach Meneses. Battle of the setters and coaching decision making ang malaking factor sa laban na ito. Dahil sa kanilang mga kamay kung paano nila dadalhin ang laban upang maipanalo at makapunta muli sa finals round. Muling babalasahan ni Coach Sherwin ng kanyang mga players gaya ng ginagawa nito every game, kaya't di nga alam ng ibang team kung paano papatumbahin ang Creamline. Sa ngayon ay nasa CCS pa rin ang kumpiyansa sa laro at sila pa rin ang may hawak sa buong game. Dalangan nito ang sweep in elimination round, kaya't mas siguradong mas papahirapan nila ang kanilang makakalaban sa semis. Marami ngang mga bench players ng Creamline na pwedeng hugutin ni Coach Meneses kung kinakailangan ito ng bagong balasa sa loob ng court. Samantala makikita naman natin sa crossovers kung paano papagalawin ni Coach Kung-Fu ang kanyang mga players. Mas mahihirapan nga dito si Coach Kung-Fu dahil 3 lamang ang kanyang caliber sa team. Ito ay si Robles, Paat at Ea Laure na tanging gumagawa ng paraan upang mabuhat ang kanilang kupunan. Isa nga ito sa naging dahilan bakit sila natalo laban sa CCS before dahil bantay sarado nga si Ea Laure ng Creamline. Kahit nga si Paat ay nagkaroon lamang ng 10 points performance laban sa CCS. Hindi nga rin uminit si Robles sa game na iyon kaya't nakuha ng CCS ang panalo. Ngayon sa muling paghaharap nito ay siguradong pinaghandaan na ito ng crossovers kaya't for sure ay mahihirapan na ang CCS na makuha ng madalian ang panalo. Magbabanggaan nga ang dalawang team na ito bukas December 7, 2023 sa oras na 4 PM. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa ating mga video.